Yun, good morning sa inyong lahat mga koys. Ngayong araw mga koys ay maglalagay tayo ng trunk lid at saka paglam sa Toyota Fortuner. Low-in kasi ito na Fortuner mga koys kaya wala siyang paglam, so lalagyan natin. So bago ho yan ang lahat mga koys, mag-intro muna tayo. Let's go! Siya nga pala mga koys, pahingi naman ng konting suporta mga koys. Paki-like and subscribe naman po sa aking munting channel para lagi naman kayong updated sa aking mga video mga koys. Yun lang mga koys, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito mga koys ay nabulaga ako kasi ang alam ko wala nang sasakyan sa likod pero meron palang Wigo na nakapark. So abante muna natin tong Wigo mga koys at parking muna natin tong Fortuner. Parking muna natin doon sa unahan para mailabas natin yung Wigo. So tara mga koys, baba muna tayo. So yun mga koys, medyo nawala tayo saglit mga koys kasi yung ano natin na area na paglagyan sana nito is nalagyan ng Wigo, so kailangan muna nating ilipat yung Wigo mga koys. Yun mga koys, unahin muna natin tong trunk lid paglalagay. Siya nga pala mga koys, bago natin i-install itong trunk lid mga koys, i-check muna natin kung meron bang mga crack. Minsan kasi mga koys merong mga defect, so kailangan nating i-check bago natin ikabit para hindi tayo magbaklas ulit. So check muna natin mga koys. Tingnan natin yung may mga scratch para hindi tayo ma-chikwa dito. So okay naman mga guys, wala naman. So goods na to. So ready to install na ito mga guys. Tara, install natin. Step 1 mga guys, tanggalin natin tong mga bearings dito sa backlash. Tanggalin natin to lahat. Napaka basic lang naman dito mga guys kasi babaklasin lang natin, hihilain lang natin yan. Tapos ito tatanggalin din natin to para ma-access natin yung mga wires at saka yung mga nuts na nakalagay. Next step mga koys ay tatanggalin natin yung yung extension ng tail light. Yung dalawang nuts ng extension ng tail light mga koys ay tatanggalin natin. Pero mag-iwan tayo ng isa. Kasi tatlo kasi to, so yung dalawa tanggalin natin tapos yung isa i-loosen lang natin. Hindi natin totally tatanggalin talaga para mayroon pa siyang hold kasi mamaya mga koys liligwatin natin yan. Kasi kahit natanggal na yan, nalugakan na natin yan or nalosin na natin, medyo mahirap pa yung bunutin mga koys kasi meron pa yung plastic lock na naka hold. So mamaya mga koys liligwatin natin yan. Papakita ko sa inyo kung paano natin yan liligwatin ng bara de cabra. Hindi, joke lang mga koys. Yung plastic lang na panligwat mga koys, yun yung natin iligwat. Papakita ko sa inyo kung paano natin yan liligwatin. Yan mga koys, tingnan nyo. Niligwat ko yan mga koys para
matanggal talaga siya kasi may kakunatan pa yan mga guys. Kahit na nalusin na yung mga bolt niya, meron pa yung plastic lock na naka-hold. So hindi yan basta-basta matatanggal mga guys. Kailangan mo yung ligwatin, pwersahin mo yan ng ligwat. Yun nga mga guys, kung wala yung wala yung nuts na naka-hold, minsan pag ligwat mo, nasobrahan mo ng ligwat, susulpot yan. Pag hindi mo nahawakan, yun, diretso yan sa baba, sa may simento. Basag ang mukha niyan mga guys. So, yan mga guys, yan yung mga tips natin para maiwasan natin yung yung mga senaryo na masira yung yung extension ng taillight. So, dito mga guys, tinulungan ko yung kasama ko. So, natanggal na pala mga guys. Kala ko hindi pa, natanggal na pala. So, yung sa kabila na lang mga guys, tatanggalin natin yung sa kabila kasi hindi pa natanggal mga guys. Hihilain muna natin yung sa kabila para matanggal yan. So, ito na mga guys, natanggal na natin yung isa. Kuha na natin. So, dito sa kabila mga guys, tinanggal ko na. Dito mga guys ay natanggal na rin yung isa, umangat na rin. So, tinanggal ko na yung nut na nakakabit. So, dito mga guys ay kinuha ko na mga guys yung extension sa tail light. Tinugot ko na. So, ito na siya mga guys, natanggal na natin. Third steps mga guys ay ito na, tatanggalin na talaga natin yung trunk lid mismo. Yung papalitan natin ng trunk lid with LED. Yung umilaw siya mga guys pag brake niya. So dito mga guys, tatanggalin natin. Meron itong siguro mga 6 na nut na nakakabit. So tatanggalin natin yung lahat. Tapos dito mga guys, tatanggalin din natin yung yung balancer. Kailangan nating matanggal yan para ma-access natin yung nut. Sa loob niyan meron pa kasi niyang nut. So, pagkatapos nating matanggal yung balancer mga guys, yung nut na tatanggalin natin is tanggalin na natin yan. Yan mga guys, so tingnan nyo. Yan yung tatanggalin natin. Yan. So, madali lang yung tanggalin mga guys. Pag natanggal na yan mga guys, pwede na natin yung ligwatin mga guys. Itong switch niya mga guys ay tatanggalin natin to kasi meron tayong gagawin dito sa butas. Yung isang butas kasi dito mga guys is hindi sila magkapareha. Yung isa malaki 12mm, yung isa maliit 10mm. Yung 10mm na butas mga guys, yun yung palakihan natin, yung kasya sa 12mm. Yun yung palakihan natin ng butas. So dito mga guys ay naghanda muna ako ng yung pangbutas ng pang gawin nating malaki yung yung maliit na butas. So dito mga guys ay binutasan ko na mga guys. Tingnan niyo mga guys. So ito siya mga guys. Yan. Binutasan ko yan ng malaki yung kasya sa 12mm na bolt. So tingnan niyo mga guys, binutasan ko. Yung eksaktong butas lang mga guys, yung hindi lang masyadong malaki. So dito mga guys ay ikinabit ko na. Tingnan nyo mga guys. Diyan ko lang pinadaan yung wires. Diyan, tinusok-tusok ko dyan. Tapos sinila doon sa loob. Tapos dito pala mga guys, may nakalimutan pala ako na yung switch sa niya, yung sa trunk. Nakalimutan kong ilagay. So inangat ko ulit mga guys.
kasi may nakalimutan ako. Dito mga guys ay inangat ko ng konti yung trunk lid para ipasok yung yung switch ng trunk. So yun, pumasok na siya mga guys, kaya binalik ko na ulit yung yung trunk lid. Dinusok-dusok ko lang mga guys. So yun mga guys, napasok na. Dito mga guys ay binalik ko na yung socket ng switch natin, baka makalimutan natin. Tapos nilagyan ko na rin ng bolt yung trunk lid natin para hindi mahulog. So pagkatapos nating maibalik yung tinanggal natin mga guys, yung balancer at saka yung bolt na nilagay natin, naigpitan na rin natin. So nagsimula na akong mag-wiring. So pinapagapang ko muna yung mga wire dito mga guys. Pagkatapos kong maipagapang yung mga wires mga guys ay nag-wiring na ako. So dito pala mga guys, madali lang tong wiring niya mga guys kasi tatlong wire lang to. Ground, brake at saka yung parking. Yung white mga guys is i-connect natin yan sa parking. At saka yung red naman is itatap natin yan sa brake light. So meron naman siyang third brake light mga koy, so dyan na lang natin ikakabit. So madali na lang yan mga koys. So dito mga coach ay binalik na namin yung extension ng tail light, yung mga nut at saka yung socket pala nito mga coach, huwag niyong kalimutan ibalik. Baka mamaya hindi umilaw yan pag hindi nyo ibalik. So
Yan lang kadali mga koys. So dito mga guys ay tinest na namin. So yan, naka-park, brake, parking ulit, naka-brake. So yun mga guys, okay na mga guys. So pagkatapos nito mga guys, ibabalik na natin yung mga cover niya mga guys sa loob. Siya nga pala mga guys, ito yung before and after niya. Ito yung hindi pa nalagyan. Tapos ito yung nalagyan na ng paglamp mga guys. Pasensya na mga guys, hindi ko nakuna ng video kasi nalubat yung cellphone ko. So hayaan nyo sa susunod mga guys, magbibideo ako nito. Maraming salamat pala sa panonood mga guys. Paki-like and subscribe naman po sa aking munting channel. Remart Rosal, ang inyong buhay installer. Maraming salamat po.